What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video ay nandito tayo sa Binyan at magsilip tayo ngayon at mag-harvest tayo, no? At kung mapapansin ko ngayon, kasi sinilip ko lang kanina to, medyo konti na lang pala isda natin dito at hindi ako masyado nakapagparami. At ayun, marami tayong bakante dito, so tignan ko na lang kung ano yung mga pakita ko sa inyo, kung ano yung mga pwede natin i-harvest. At yun, may papakita rin ako sa inyo yung bagong ginawa ni Papa doon. So yun mga kasang, no, mga ilang araw din ako hindi nakapunta dito, siguro mga isang linggo rin o mahigit isang linggo ako hindi nakapunta. At ayun, may mga hindi ako nagawa dito noong nakaraan at hanggang ngayon hindi ko pa rin nagagawa. Kagaya nito, itong pool natin na to na may balloon mollies dati na nawala na, eh sabi ko papalitan ko ng laman, pero hanggang ngayon wala pa rin siyang laman. So nakatenga lang yan dyan. Iniisip ko kung ano ilalagay ko dyan kasi wala rin akong mga bagong breeders pa na nabibili ngayon. At kung ano lang yung meron tayo dito, eh yun lang yung pwede nating i-breed muna. So iniisip ko kung anong pwede ko ilagay dyan. Ngayon ito, yung swordtail natin na ayan, marami pa rin siya dyan. Subukan ko kumuha dyan para ilagay doon sa bahay at ibenta natin yung mga swordtail dyan. Tapos itong mga styrocubs natin, ito yung mga natira sa ating mga AFR. So yung mga AFR na to hindi pa to masyadong malaki, so hindi ko pa siya pwede i-harvest. So stay muna siya dyan at yun, hintayin natin lumaki na bago natin i-harvest. Ito mga mga danyos ko, yung mga na-breed ko na danyos, pink tsaka green, neon green yan. Kukuha tayo dyan para mabawasan lang at para meron din ako sa bahay kasi wala na akong mga binibentang ganito. Yung mga green danyos yan, mag out siguro ako niyan, mga long fin neon green. Dahil medyo mabenta rin yan. Tapos kukuha na rin ako mga pink. Ito medyo maliliit pa yun nandito. So siguro dito tayo babawas. Pink tsaka neon green. Dito naman mga AFR dito. Ito mga mga Juby. Pwede na nga ibenta yan. Pero kumonti siya kasi yung ibang lalagyan ni Papa dito, yung ibang lalagyan natin dito na walang laman, eh nilagyan ko muna ng AFR. So meron pa ako dito mga dalawang pares pa to. So hayaan ko muna sila dyan. Dito may isang pares na tuxedo koi. Yan, marami ako niyan sa bahay, no. Nagtira lang ako dito ng isang pares. Pero hindi ko alam kung pares to o baka parehas male to. Parang tingin ko parehas male. So hayaan ko muna yan dyan at magdadala na lang ako niyan sa susunod. Dito naman may blue panda dito. Yung mga blue panda guppies ko dito na nakaraan, nag-iwan ako dito isang pares. Nandito pa isang pares niya. Tapos yung mga anak niya, yan, mga Juby na rin. Marami ako nito sa bahay, puro puro male. So kailangan ko ng female, pero tingin ko wala pa makukuha ng female dito. Kung tab na to, sayang din to. Kasi meron tong albino koi, kaso yung albino koi natin, hindi natin naparami. So kumuha ako ng mga pwede natin paramihin at nag-reset ako, sa bahay ako nagbe-breed. So andito yung mga tira-tira. Yan, mga female, wala naman akong male niyan. So ayan ko muna yan dyan. Para may laman lang tong tab na to. Dito sa kabila, meron tayong green, danyos saka blue. So bala ko kunin yung mga green, tapos yung blue hayaan ko na lang muna dumami yan dyan kung dadami pa sila dyan. Pero pipiliin ko yan, yung mga green kukunin na natin mamaya, yung mga long fin, yung green. Dito naman yung mga crayfish. Dito nilagay ni Papa yung mga crayfish na gusto niyang i-grow out, o yung hindi na namin binibenta to. Bali ito yung mga gagawin namin future breeders namin. So try natin kumuha ng ayan, laki na pala. Pawala. Laki na rin pala ng mga laman nito. Yan. Tumalon ayan, pakita ko sana sa inyo. Ayan, malalaki na rin to. Ayan. Ayan, kalalaki na siya. Ayan, lumabas Ayan. Mas malaki to doon sa mga grow outs natin dati. Mga 3 inches na siguro to. Ayan, masakit na rin yata manipit yan. Ang lalaki pa to. Matalon. So ayan, dyan natin ilalagay mga 5 peraso yun nandyan. Ito wala natin tool naman, pero may nakikita ko dito isang guppy, molly. May black molly pa dito, black balloon. Yan, di ko rin, reset ko na lang din siguro yan. Tapos ito, nilagyan ko to ng mga red balloon platy.
So sabi ko kay Papa, dito na lang ilagay yung mga ibang red balloon platy kasi nag-overpopulate to sila doon sa maliliit na tubs. Dito ko na lang sila ilalagay. So yan, yung mga nilagay natin dati, meron na rin mga fry. So unti-unti na rin silang dumadami dyan. Mas matibay yung red balloon platy kaysa sa mga sa mga black balloon mollies. So naubos na talaga yung mga balloon mollies natin dito. Ito naman yung goldfish natin. Yung 100 peraso kong binili. Ayan, medyo lumalaki na sila ng konti. Magaganda na yung kulay ng iba. Ayan, kung makikita nyo. Yun ng tubig, no? 100 pieces yan. May mga itim. Pero hindi ko ito binibenta pa ngayon. Kung gusto nyo bumili ng oranda, meron ako sa bahay. Mga tige 80 pesos ko na lang binibenta yon. Mas mura pa pag mas marami. Yung mga unang batch na nakuha ko dito. So, pinapaubos ko lang yon para ito na yung ibebenta natin sa susunod. May mga gapis. May mga gapis na rin dito na nakalangoy dyan, no? Dumadami na rin. Yung panda pa dun, panda. So, ayun yung mga alaga natin dyan. Ito, mga gapis din ang laman ito. Ito yung mga fry nung ang naglagay lang ako dito ng mga yung mga inahin lang, mga female, mga breeder natin ng blue panda. Ngayon, ang dami na niyang fry. Ayan, makikita nyo na yan. Dami nito, mga 50 mahigit. Isang tub. So, ang ginawa ko kanina, kinuha ko yung mga inahin dyan, yung mga female natin. Nilagay ko dito, para dito naman sila magparami. 3 piraso yan, ayan, ang lalaki. Oh. Grabe ang laki niyan. Kala mo swordtail na yung laki. Tingnan nyo yung laki niya, no? Pag tinabi niya sa sponge filter. Ayan, no? Iba na nga yung scale, oh. Parang ahas na. So, yeah, meron dalawa dyan. Dalawa lang pala to. Malaki. Tignan natin sa susunod, no? Pag uwi natin, pagbalik natin dito. Kung nadami ba yan. Tapos dito, naglagay din ako dito ng yung dati. Nilagyan ko na isang pares na AFR to. May isang pares dyan. Tapos ito yung napaanak natin isang beses na albino koi. Yeah, puro female yung nakikita ko. Ito mga jubi na to, pero hindi ko binibenta pa. Mga female yung nakikita ko kadalasan. Dami female, ang konti na male ko. Tapos dito yung mga guppies natin. Yan, mga walang katapusang guppies na electric green cobalt. Ito green cobalt dito, wala rin katapusan yan. Binibenta ko yan 100 trio lang. 100 trio lang dahil wala naman ang effort dyan. Tapos dito red balloon platy. Yan, madami rin tayong red balloon. Nandito yung mga breeders ko na una eh. 5 piraso lang yan dati, ngayon ilang top na. May mga fry na naman. Ang katapusan. Dito blue panda, mga fry din. Mga breeders dyan, lalaki na rin ng breeders. Oh. Wala pa akong pambenta ngayon kasi wala akong makuhang female eh. Fly na lang eh. So green cobalt, isang tab pa dito, isang timba, isang batya. Tapos ito yung mga crayfish natin. Tayo 5 pirasong crayfish yan. Tapos yung male. Hindi na yung masyadong ginugulo yan. Makain na pa. Tapos ito yung green, red balloon platy pa rin. Dami na naman fry. Ito naman yung ating grow out nung ating crayfish. So plano ko dyan ay kunin ko na lahat yan dahil nakapaghiwalay na rin naman si Papa ng mga i-grow out namin para gawing breeder. So sabi ko kukunin ko na to lahat. Dito natin lagay. So yun, konti na lang to, no? Wala na 10 siguro to. Meron ba? Yan, meron isa. Mga 2 inches pataas ang nito, ang laki nitong mga to.
mga 2 inches pataas. So ito ibebenta ko to, titignan ko yung mga malalaki dyan. Usually kasi pagkita ko na yung gender, 100 ko binebenta. Tapos yung mga maliliit pa na hindi ko masyado kita yung gender, minsan binebenta ko na 80. Tapos pag kukunin lahat, 50 ko na lang binibigay. Ayan. Iba-iba kasi yung size niya eh. So pag nakita ko na yung gender, automatic, 100 ko binebenta yon. Kaya ito sisilipin natin. Meron ako nakita mga 3 piraso na malaki na talaga na for sure kita na yung gender. So ayan yung update ko ngayon dito sa ating farm. Sana magparami ulit, no? Maparami ulit natin yung mga isda dito at mapuno ulit natin yan. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Merong tangke ng tubig si Papa na hiniwa dito. Pinagdalawa niya at ilalagay dapat namin dito yung crayfish growouts namin. Kaso hindi uubra kasi umakit yung crayfish dyan, nakakataka sila dyan. So nilagyan ko na lang ng guppies. At yun, nilagyan ko siya ng mga AFR dahil yun ang marami ako dito. So naglagay ako ng tig 2 pair dyan na AFR at sana dumami dyan. At walang aeration yan, puro halaman lang yan. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dyan, kung lilinaw ba yung tubig niyan o hanggang saan yan. So ayun mga kasang, tapusin na natin video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out!